Eto tayo, 'no, yung pagpasa daw ng kayamanan ni Kibs, mga bossing. So, mga boss sabi ko, okey. So, talagang iniisip agad nila yung ano, yung mga kaperahan o kung ano man, 'no? Wala pa din pong magagawa 'yan, mga kababayan. Kapag napatunayan na yung mga kayamanan po, 'no, o yung mga ari-arian ni Pastor Kibuloy, mga boss, eh, talagang galing po sa hindi maganda, 'no, eh, hahalongkatin at hahalongkatin pa din po 'yan, mga kababayan. At hindi naman po ibig sabihin nito ang gobyernong Marcos ang sa kanila mapupunta 'yon. Wag po kayong maniniwala doon sa mga nagpapakalat ng gano'n. 'Yun po yung mga fake news, 'no? Saan ka ba naman nakakita inilit ng gobyerno dahil galing sa mga hindi magandang paraan yung kayamanan tapos sa presidente mapupunta. Naniniwala po kayo dun? Yun po ang mga totoong fake news kesyo daw ganito, naisahan, sabi pa dun, naisahan si Lisa Ahas at si Kuting dahil nailipat daw po, nailipat daw kay dating Pangulong Duterte sabi ko, yun una niyong iniisip, yung mga kayamanan, eh, di sana mas mas pumunta muna sa ano, sa Senado o talagang, ano na, dun na sa korte mga kababayan kasi ang daming nagsabi, eh. Ang daming nagsasabi, eto na, 'no, dalhin niyo sa korte yang mga hinaing ninyo, dalhin niyo sa korte yang mga pinagaganon niyo. Oh, nangyari na nga po ang kanilang, hinihiling, 'di ba? Nangyari na po. Sabi ni Jerry Nicolan, Idol Mark Ramos, Idol Jerry Nicolan from Red Sea, Kingdom of Saudi Arabia. O, ayun. Sabi ni Ma'am Katie, ang tanong, paano nalipat kay Digong? Ibig sabihin ba nun nasa board of trustees si Digong? Ang pagkakaintindi ko nga po diyan mga kababayan nung pag-ano, sabi ko, hala, si dating pangulo ba ay magiging pastor na? Sabi ko, ano kaya ang mangyayari kapag si dating Pangulong Duterte ang siyang magiging pastor? Ano mga kababayan? Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang mga ipi-preach ni dating Pangulong Duterte kapag siya ang namumuno na o ang naging pastor na, mga boss? Eh, sabi ko, naku, siguro bawal ng magmura or baka mawala na yung mga ibinibintang, 'no, di umano na mga namamalimos sa kalsada. Eh, baka gano'n po mga kababayan, 'di ba? Sabi ni Pin Santos, ano ba 'yan? Ayan, ewan ko ba, pero parang may feeling ako, may part, kaya si Duterte sa pera ni Pastor Apollo Kibuloy. Baka taguan ng pera ni Duterte yang si Kibs. Hindi din po maiwasan talagang isipin ng taong bayan yung mga ganyan. Kasi po, puwede tayo matatanong natin, eh, saglit lang, nasaan yung mga kamag-anak? Nasaan yung ibang mga tao? Oh, nasaan yung mas malapit talaga sa puso ni Pastor Kibuloy? Mapapatanong ka po talaga ng ganyan, 'di po ba? Ang pera nga ni Kibs sa US, hindi niya makukuha, Sir Mark. Yun po ay naka-freeze na, mga kababayan. Kaya siguro eto na yung iniiwasan nila, 'no, na pati, yung sa Pilipinas, eh, madamay, mga kababayan. Medyo siguro talagang, sayang lahat ng pinaghirapan, sayang lahat ng ito. Pero ang palabas po, 'no, nung mga ibang tao, palabas po nung ibang mga vlogger, eh, saglit mapupunta kay ano 'yan, First Lady Liza Marcos, mapupunta 'yan kay ano, kay Bongbong Marcos. Anak ng tinapa, biruin niyo po 'yung kahit saan pong gobyerno, wala pong gano'n at hindi po papayag 'yung mga nakapaligid sa gobyerno ng Pilipinas na mapunta sa ating presidente 'yung mga gano'n. Alam niyo po kung bakit? Kasi sinisiraan lang nila ang ating pangulo, mga kababayan. Siguro gigil na po sila ano? Gigil na sila sa, "Ano ba 'to? Ang tagal na nating binibira nito, ang tagal na nating sinisira ito, 'no? Eh, hanggang ngayon wala pa din." Oh,
lahat ng puwedeng ibato, lahat ng puwedeng ipanira dito sa mga tao na 'to, gawin na natin. Hmm. Pati nga po yung paghinto ng Facebook nung isang araw, sinasabi ibinantang na din po sa ating presidente. Sabi ni Banat Boy, ito kaibigan natin, naku subscribe niyo 'to mga kababayan. Lagi po akong nandun sa live nito. Pati kapangyarihan ng sangsinukob pinamana kaya? May info ka ba diyan Boss Mark? Hindi ko po alam. Kasi ang alam ko, universe, baka yun ang napaisip ako. Kasi yung isang balita sabi, hindi isinama ang Pilipinas, no, sa sinigurado ni President Biden. Kung di ako nagkakamali, correct niyo na lang ako, Hindi isinama ang Pilipinas, no, sa speech ni President Biden. Sabi ko, naisip-isip ko ngayon lang po. Baka dahil nagtatampo kasi yung universe siguro kung kasama ang universe sa ipinamana kay dating Pangulong Duterte, malamang sa alamang magtatampo ang Estados Unidos nito. Dahil kung matatandaan niyo po, alam ko ang nasabi ni Pastor Kibuloy, kung hindi ako nagkakamali, i-correct niyo ako diyan sa comment section, na parang siya yung may-ari ng universe. Tama ba ako? Correct niyo na lang ako kung hanggang saan yung pag-aari ni Pastor Kibuloy. Ang alam ko lang, hindi na po ako mapupunta sa langit, mga kababayan. Hindi ako napupunta sa langit kasi hindi ako pumapabor kay Pastor Kibuloy. At ang alam ko po, ang isa sa pipirma o siya ang pipirma ng pagpasok ko sa langit. So, ayun po, nako. Kung sino man po yung mga tanggap na makakasama ko dito sa sa impyerno, mag-happy-happy na lang tayo doon. Malabo po tayong pirmahan. Dahil po tayo hindi naman sa bumabatikos tayo mga kababayan. Kumbaga gusto lang po nating marinig yung kanyang side. Gusto nating marinig yung kanyang side doon sa mga inirereklamo nila sa kanya. Wala Sabi ni Banat Bay, ganito, ganyan. Pinagmumukha nyo ng nahusgahan nyo na si Pastor Kibuloy diyan sa Senado. Paano hindi magmumukhang ganon? Iisang side lang yung naririnig. Binibigyan siya ng pagkakataon na marinig doon sa Senado. Ayaw nilang pumunta. Hanggang sa umabot na nga po, ayan, sige, korte na lang tayo, di ba? Taas nyo nga ang kamay nyo. May ano dyan sa comment section. Meron dyan yung parang hand na ganun. Taas nyo nga po yung kamay nyo. Kung sino yung mga makakasama ko dito sa impyerno na ramdam nyo na hindi kayo mapapapasok sa langit kasi nga hindi mapipirmahan yung pangalan ninyo. Hindi kayo matatanggap, hindi kayo yung at least lang mga boss, alam ko, no? At least alam ko na may kasama ako doon, hindi ako matatakot. Di po ba? Yung mga ramdam nyo na hindi kayo mapipirmahan, no? Ni Pastor Kibuloy dahil gusto nating marinig yung kanyang side. Ako, ayan, nakataas na po, 2 kamay. Malamang impyerno na nga po ako mga kababayan. So at least ngayon alam ko mga boss na madami akong kasama.